could God love somebody that does not exist? Diba, minsan pag nangmamahal tayo, kailangan mo munang makita. Kailangan mo munang quote-unquote maging close. Kailangan mo nang maski paano, in one way or another, nakikita mo sa mata mo na, ay, tao pala to, maganda pala to, mabait pala to. Sooner or later, okay, habang palapit ng palapit, ikaw unti-unti nagkaroon ka ng damdamin, you make a choice na pwede itong babae nito na maging mapalapit sa buhay mo. You make a choice na lalo mamahalin mo. But when it comes to God, di ba tayo nag-excess? Minahal na tayo. Di ba tayo nabubuo? Minahal na tayo. Because God is not limited by time and space. When God has loved us, it's not because nakita ka in time and space. God has loved us even without time, even without space. Medyo masakit sa ulang isipin yun, no? Kasi tao tayo, no? But the point taken is this, na para bang sa mata natin, paano mamahal ng isang bagay na hindi nag-exist? Kailangan mo na mag-exist para mahalin mo yun. But we did not exist. I did not exist in 1970. Doon ako pinanganak. The time that I existed is when God has formed me before the foundations of the world. Na magkakaroon ng tao, the first parents will be Adam and Eve, and the rest na magiging anak nila, mamahalin mo. At yung pagmamahal na yun, mahirap unawain. Mahirap unawain ang pagmamahal ng Panginoon. Ang magagawa mo lang talaga doon, i-appreciate, i-affirm mo